So magandang umaga po muli sa ating lahat. Tatanungin ko lang sana kayo, no, nakakain na ba kayo doon sa yung kainan na yung pagkain sineserve doon sa nagbabagang bakal? Alam niyo yun? Sizzling plate. No, matagal nang uso yung sizzling plate na yan. Pero nung unang kumain ako doon, di ko alam na ganun yun. Ano, kasi hindi naman nagbabaga yung pinaka-plate nila na bakal. Tapos nakapatong sa isang kahoy. So, pero nakikita ko no na usok yung in-order ko na pagkain. Kaya lang, no, sa pagmamadali, saka hindi ko nga alam na ganun, hinawakan ko yung bakal. Nako, kulang na lang, maiiltsa ko. Kasi nagbabaga nga yun ang init. Tapos ang bigat nung kahoy na pinakapatungan. Ano po? So, hindi po natin maitatago yung sakit kapag napapaso po tayo. Talagang minsan napapasigaw pa tayo. Ano po? So, hindi naman po yung sizzling plate yung ikukwento ko ngayong umaga, pero may kinalaman po doon sa init. No, kung napapaso tayo doon sa malilinggit na mga bakal na yan, imagine natin kapag kaya ipapasok tayo doon sa mga pugon, no, na talagang pinainit pa ng sobra, na sa tingin ko kahit buto natin, kayang tupukon netong apoy na to. So siguro nahuhulaan niyo na kung ano yung ibabahagi ko sa inyo ngayong umaga. No, pamilyar na po itong karanasan ng tatlong kabataan, ano po na iniitsa po doon sa pugon. No po, ang pangalan po nila, Shadrach, Meshach, at Abednego. Na po, so konting background lang po, no, ano ba yung nangyari sa mga kabataan na to at napapunta sila doon sa ganong kalagayan. Diba, yung Israel, alam natin, bayang pinili ng Diyos. No, dumating po doon sa pagkakataon na nahati po ang Israel dahil sa napakaraming pagsuway. Katigasan ng ulo, nagkaroon ng north, nagkaroon ng south. No, masuwayin po, naunong sumaway ang north. Eventually, naging masuwayin din yung Judah. No, yun yung tawag doon sa bandang south ng Israel, ano po, nung Mahate. No, tapos marami po talagang naranasang pagsubok etong bayang pinili ng Diyos, no, kasi medyo matigas yung ulo nila noon eh. O hindi medyo, sadyang matitigas ang ulo nila noon. Hanggang finally, talagang nagapi sila ng kaaway nila. No, ang pinakamatinding kaaway po nila, no, yung Babylonia. So nung masako po sila nung Babylonia, no, yung mga matatalinong bata, no, yung mga mahuhusay na bata, walang kapansanan, madaling matuto, mukhang rowan. No, kinukuha po nila yon, dinadala nila sa Babylonia. No, at doon po sila talagang sinasanay, pag-aaral, lahat. No, kasi eventually magiging tagapaglingkod sila doon sa palasyo. No, ito po yung kalakalan nung panahon po nung haring si Nebukadnezar. Na so makikita natin, ito pala yung pinagmulan netong tatlong batang ito. Galing sila sa magagandang pamilya. No, pero dahil etong Judah nakubkob ng Babylon, ang naging patakaran netong Babylon, sige kunin natin yung mahuhusay. I-train natin and eventually, ang gusto natin etong mga Israelita na to, matutunan nila yung kultura natin. Diba? Hanggang sa dumating yung pagkakataon na kung ano yung buhay natin, kung ano yung kasanayan natin, yun na rin yung kasanayan nila. No, so yun po yung background kung bakit etong mga kabataan na to, no, alam niyo, lagi kong sinasaulo to, hindi ko talaga masaulo. Si Shadrach, Meshach, and Abednego mula sa Judah, no, napapunta po sila doon sa foreign land, no, yung lugar ng Babylonia. So doon po, napalitan po yung pangalan nila. No po, yun po yung pangalanan nila nung pumunta sila sa Babylonia. No, yung pagpapalit ng pangalan, ano po tong Shadrach na to, tong Meshach na to at Abednego, pangalan po to nung mga Diyos-Diyosan sa Babylon. Pinalit po yung mga original na pangalan nila, yun po yung pinalit sa kanila. No po, so makikita po natin, ano po, napakahaba ng mga training,
No, napakahaba ng mga pagsasanay na dinaanan po ng mga kabataan na to. Pero doon po sa bahagi, no, kung saan sinisimulang sanayin sila, pati po doon sa paraan ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan netong Babylonia na to, doon po nakita, no, doon po nasubok yung pananampalataya ng tatlong kabataan na to. No, doon po sa tunay at nag-iisang Diyos. So ngayon, yung pong ating pag-aaral, etong ibabahagi ko po sa inyo, pinamagatan ko po ito na sa gitna ng apoy. No, sa gitna ng apoy. Yan, pagtitingnan po natin, yung pong kalagayan, no, ng mga kabataan na to, napakalaki talaga ng chance na malimutan nila, no, yung buhay nila sa Juda at ang i-embrace na nila yung buhay nila sa Babylonia. Napakalaki po ng chance nito kasi magaling ang mga Babylonia eh. Mayaman sila, makapangyarihan. Katunayan, alam nyo ba yung mga kabataang dinadala sa Babylonia, ang pagkain nila, kung ano yung pagkain ng hari. Finest food, no, finest wine. So ibig sabihin, yung mga kabataang mahusay na to may access, no, doon po sa palasyo, nakakadiretso po sila doon sa palasyo. Yung pag-aaral nila, matindihang universidad. No, hindi lang po to University of Pulo. No, na gusto natin, doon din tayo nag-aaral. Pero ito, matindihang pagtuturo yung naranasan nitong mga kabataan na to. So ang buhay po nitong mga dinadalang exile, no, dito sa Babylonia, ay punong-puno ng kasaganaan. No, luxurious po yung buhay nila doon. No, matindihan ng pagkain, matindihan ng school na talagang huhubog sa kanila. Kalimutan na natin yung natutunan natin sa Israel. No, yan yung talagang diskarte ng mga Babylonia na yan eh. No po. Pero alam nyo, no, sa kabila po nitong luxury na pinaparanas po ng Babylonia sa mga kabataang pumupunta sa kanila, particularly dito po sa tatlong kabataan na to, no, pinili po nila yung manatili sumusunod sa nag-iisa at makapangyarihang Diyos. Na po, alam nyo, bukod doon sa mga luxury na nandoon sa Babylonia, meron po doon isang talagang diskarte na mapipilitan sila na tumugon. O sige, sumunod na lang tayo. Kasi pag hindi kayo sumunod, palaging nakaumang yung yung threat, yung parusa, na pagka hindi kayo sumunod, sige kayo, itatapon na lang kayo doon sa pugon. 'Di ba? Aabuhin na lang kayo doon. So naiisip ko, no, baka pagka ako yung nabuhay nung kapanahonan na yon, panay din ng yuko ko doon sa malalaking higanting rebulto. Ang ganda ng buhay. No, tapos, ang tindi nung pananakot eh. Pero, ewan ko lang, kung ako lang yon, kung kayo kaya yung tatanungin, Andrew, ikay paborito kong palaging tanungin. Alba, si Andrew, sige, magtanong tayo sa iba. Lita, andyan ka ba? Nakita kita kanina eh. Pagka ikaw ang pamimiliin, alin ang pipiliin mo? Yakapin yung kultura ng Babylonia o doon ka sa nagbabagang pugon? Siyempre, di makaimig si Andrew. Pero dahil tayo espiritual, diba? Kahit tayo espiritual, sasabihin natin, nako Cora, Pexman, doon ako sa desisyon ng tatlong kabataan na to, kasagpi nila ako. Doon ako sa pugon ng nagbabagang apoy. Kasi spiritual tayo eh. Tapos alam na natin yung dulo ng kwento na to, hindi naman sila naabo. Iniligtas po sila, di po ba? Pero, pagka po sa buong katapatan, susulyapan po natin yung lifestyle natin ngayon. No, susulyapan po natin yung antas ng pagiging Kristiyano natin ngayon. Baka po makakita tayo ng ilang katotohanan, di po ba? Wala man tayo sa palasyo na bumabaha, yung masasarap ng pagkain, yung luho. No, pero reality check. Pag tinignan natin yung buhay natin ngayon, may access tayo sa masasarap na pagkain, di ba?
Isang tawag mo nga lang, dinideliver pa sa bahay natin eh. Mamimili ka. 'Di ba? Korean ba na pagkain ang gusto mo? Chinese ba? 'Di ba? Pilipino ba? Right there and then, dadalhin yan sa pinto natin. May access tayo eh. May access tayo sa magagandang entertainment. Mamimili ka. 'Di ba? Ano ba yung gusto mo? Gera? Love story ba? 'Di ba? Ang daming mapapanood sa Netflix. Tapos walang banta, di ba? Kung manood ka man ng 24/7 sa Netflix, hindi ka naman pagagalitan ni Kuya Boy. Di ba? Hindi ka naman sisitahin ng mga pastoral staff. Although papaalalahanan lang siguro. Tapos, malaya tayo. Di ba? Linggo lang naman pupunta sa church, saka Miyerkules, kayang-kaya ko yan. Malaya tayo. Pero, reality check, no? Saan na ba tayo dinala nung kalayaan na to? Yung 3 kabataan, pinili po nilang manatiling tapat sa Diyos. No? At etong katapatan na to, kung titingnan natin, walastik, naging tapat na nga sa Diyos. Saan sila dinala ng katapatan na yon? Doon, sa nagbabagang pugon, doon pa sila tinapon, nagtatapat naman sila sa Diyos. So ngayon, balikan natin. Ang tema natin, sa gitna ng apoy. No, ang atin pong text, makikita po natin sa Daniel 3:12 hanggang 25. Kung may Bible po kayo, di makikisabayan niyo po ako sa pagbasa. Daniel 3:12 hanggang 25 na po. Babasa po ako sa NIV version. Sabi po dito, "But there are some Jews whom you have set over the affairs of the province of Babylon, Shadrach, Meshach, and Abednego, who pay no attention to you, O king. They neither serve your gods nor worship the image of gold you have set up." Furious with rage, Nebuchadnezzar summoned Shadrach, Meshach, and Abednego. So these men were brought before the king, and Nebuchadnezzar said to them, "Is it true, Shadrach, Meshach, and Abednego, that you do not serve my gods or worship the image of gold I have set up? Now, when you hear the sound of the horn, flute, zither, lyre, harp, pipers, and all kinds of music, if you are ready to fall down and worship the image I made, very good. But if you do not worship it, you will be thrown immediately into a blazing furnace. Then what God will be able to rescue you from my hand?" Shadrach, Meshach, and Abednego replied to the king, "O Nebuchadnezzar, we do not need to defend ourselves before you in this matter. If we are thrown into the blazing furnace, the God we serve is able to save us from it. And he will rescue us from your hand, O king. But even if he does not, we want you to know, O king, that we will not serve your gods or worship the image of gold you have set up." Manalangin po tayo. Panginoon, marami pong salamat. May pagkakataon po kaming matunghayan yung salita nyo, yung karanasan ng 3 kabataan na ang dalangin namin, Lord, magsilbing inspirasyon namin. No, doon sa kanilang karanasan sa pagdaan ng apoy, no, yung lessons learned nila, maging katutunan din po namin ngayon, no po, hindi para maipagmalaki kami, Panginoon, kundi para mas maging malalim yung pagkakilala namin sa inyo, mas maging desire namin yung palaging sumunod sa kagustuhan nyo, ano man yung kalagayan namin. No, tagtuyot man, tag-ulan man, no, yung mga matitinding apoy, malalalim na bangin yung daanan namin, Panginoon. Katulad ng 3 kabataan na to, matagpuan nyo kami na nagsasabi na kahit hindi kami mailigtas detong sa mga apoy na to, mananatili pong matatagpuan nyo kaming matapat. No, salamat po, Panginoon. Hinihiling namin, Santong Espiritu, yung pagkilos nyo po na may kalayaan sa puso ng bawat isa. Kayo yung magtatak sa puso at isip namin, Panginoon, ng mga gintong aral na gusto nyo pong maging baon namin sa araw-araw ng buhay namin. Salamat po, Panginoon. Ito po yung panalangin namin sa inyo sa pangalan po ni Jesus. Amen.
O, palakpakan po natin yung ating Panginoon. Ano po? Yan. So, ang pamagat nga po ng ating pagbubulay-bulayan, ano po, doon ay sa gitna ng apoy. No? Siguro po, merong magtatanong sa atin, true to life ba yan, Cora? Baka yan ikwento naman laang, no? Aba, totoo po to. Hindi po to kwento-kwentuhan lang. Sa katunayan, yung mga archaeologist, no, doon po sa southern portion ng Babylonia, meron po silang na-unearth. Ibig sabihin, sa pag-aaral nila, sa paghuhukay nila, nakita po nila yung platform, no, yung pinaka-foundation noong mga rebulto, noong mga higanting rebulto. Pag tiningnan niyo yung chapter 1 ng Daniel, binanggit doon yung Plain of Dura. No, Plain of Dura. Etong Plain of Dura, ito yung nagsisilbing pundasyon. Malalaking, malalaking simento. So, sa pag-aaral ng mga archaeologists, nakita nila yon. At etong mga archaeologists na to, naniniwala po sila na ito yung platform ng mga rebulto na itinayo nung kapanahon na ni Haring Nebuchadnezzar. Napabalikan po natin yung 3 kabataan. Aba, hindi, nagalaw yung aking PowerPoint. No, ilipat nyo na. No, at meron niyang ilalim na introduction. No, yan. No, yung balikan natin etong 3 kabataan na to. Si Shadrach, Meshach, Abednego. No, lagi nating inuulit-ulit, pinulit nila na maging matapat sa Panginoong Diyos kaysa yakapin yung napakainam na buhay na inalok sa kanila doon sa lugar ng Babylon. Ano po? Ang tanong, ano ba yung meron sa puso at isip ng mga batang ito? Yung bang nasa puso at isip nila ay katulad nung meron tayo sa kapanahon na natin. No, so isa-isahin natin, baka naman matagpuan natin yung sarili natin, katulad din ako netong mga batang ito. So tingnan po natin ano yung meron sa kanilang katauhan. Ang una po, makikita po natin yung tiwala nila sa Diyos. No, number 1, makikita po natin dito, confidence in God's power. No, pwede na nating ilipat kasi nasa number 1 na tayo. Confidence in God's power. Sabi po doon sa verse 17, the God we serve is able to deliver us. Diba, nung sabi ni Haring Nebuchadnezzar, sige, pag narinig nyo etong kagandahang tugtog ng iba't ibang musical instrument, pagka kayo yumuko, di okay, better, good. Diba? Pero pagka hindi, malalaan nyo yung bangis ng aking pwedeng gawin sa inyo. Diba? Ang tugon agad ng mga bata, the God we serve is able to deliver us. Kayang-kaya ng Diyos na iligtas kami. Diba? Paano masasabi ng mga kabataan o maging ng mga mananampalataya na kaya ng Diyos na iligtas tayo doon sa mahihirap na pinagdadaanan natin? Na po, nasabi po yun ng 3 kabataan na to, no, kasi sa kanilang kaisipan, sa kanilang puso, malalim na yung tanim. No, sino ba yung Diyos? Sino ba yung Diyos na nagligtas sa kanilang bayan, sa kanilang mga ninuno? At alam ng mga kabataan na to, yung kapangyarihan ng Diyos na sinamba ng kanilang mga ninuno, na sinamba ng kanilang mga magulang, hindi pwedeng pantayan. No, yung kapangyarihan ng Diyos, kahit kapurat lang, nung kapangyarihan ni Haring Nebuchadnezzar o kung sino mang hari ang tatayo nung kapanahonan nila, hindi kayang pantayan ng kapangyarihan ng libu-libong sundalo o kung gaano pa man kainit yung apoy na susuungin nila. So, ganun katindi. No, yung pagtitiwala ng mga kabataang ito sa nag-iisa at tunay na Diyos. No po, paano po kaya natanim sa karakter ng mga batang ito yung kagalingan ng Diyos? Kasi pag titingnan natin, etong mga batang ito, narinig na nila. Sino ba yung Diyos na pinaglingkuran ng kanilang magulang? No, ito yung Diyos na nakayang hatiin yung dagat na pula. Diba? Ito yung Diyos na nakayang magpagaling ng mga sakit, ng mga taong pinapahintulutang magkasakit ng mabibigat noon. Mga ketong man yan, ito yung Diyos na kahit yung detalyeng kailangan,
tsinelas, 'di ba? Pagkain, damit, kayang ibigay eh. Kayang ingatan yung buhay nila. Mahabang panahon man silang naglakbay sa ilang. 'Di ba? Hanggang doon sa pagkakataon na sila mismo tumuntong doon sa lumang pangako. Itinuro ng magulang. No, sa kanila kaya naging malalim yung pagkakilala sa Diyos. No, ito kasing pagtuturo ng Biblia o ng gawiin ng Diyos, yung ginawa ng Diyos, talagang iniutos po ito ng Diyos sa kanila noon. Na makikita po natin sa Deuteronomy 6:7, nakalagay po doon. Deuteronomy 6:6 hanggang 7. These commandments that I give you today are to be in your hearts. Impress them on your children. Talk about them when you sit at home and when you walk along the road and when you lie down and when you get up. Talagang paulit-ulit yung pagtuturo sa mga bata. No, siguro ang tanong ng mga magulang ngayon, aba Cora, ako din, naiituro ko din yan sa mga bata ha. Hindi lang po pagka may Sunday Children's Ministry. No, eto nga po, ang sabi dito ng Diyos, no, ituro mo to kahit ikay paupo-upo sa bahay mo. No, ituro mo to habang ikay naandoon sa lansangan, naglalakad. Ituro mo to bago ka matulog pagmulat sa umaga. So, ibig sabihin, hindi lang once a week yung pagtuturo sa mga bata na to. Ano po? Bukod po doon sa narinig ng 3 kabataan na to, yung kapangyarihan ng Diyos, personal na naranasan nila eh. Sa kanilang murang edad, nakita nila, aba, makapangyarihan talaga ang Diyos, 'di ba? Nung nandoon na sila sa Babylon, siyempre ang ihaahing pagkain sa kanila, yung pagkain ng hari. Yung inumin ng hari, masasarap yung mga yan. Kaya lang, sa likod nito, 'di ba, ito yung mga pagkain makakarumi sa kanila, defile. Ito mga pagkain na to, no? So, yung 3 kabataan na to, nung ito'y inihahain sa kanila, sabi nila, iba na lang po yung sa amin. Baka po pwedeng gulay na lang po at saka tubig. No, yung mga pagkain na tinuturing na madumi noon, tinanggihan ng mga bata. Alam niyo yung nakita netong mga Babylonian na to, aba, pagkatapos ng 10 araw na hindi sila kumakain ng pagkain inihain sa mesa ng hari, mas malusog sila. Mas malalakas pa sila. Kaya doon sa isip ng mga kabataan na to, talagang mainam yung Diyos ng aming mga ninuno. No, mainam yung Diyos ng aming mga magulang na hanggang sa ngayon, no, Diyos na nag-iingat at nagsusustain ng buhay namin. No, tapos siguro, kaya ganun na lamang yung 3 kabataan na to. 3 sila eh, plus si Daniel pa. Na si Daniel, napaka mapanalangin na, punta pa yan doon sa bubong para magdasal. So ito yung mga malalaking factor kung bakit nahulma yung pagtitiwala ng 3 kabataan na to at maging yung pinakamatinding banta pagka hindi kayo yumuko sa mga Diyos-Diyosa na yan, tutupukin kayo doon sa hulmahan ng apoy na yan. So, makita natin napakahalaga nung kaunawaan natin, hindi lang kaunawaan, napakahalaga nung personal na pagkakilala natin sa mga pagkakataon na dadaan tayo o hindi pa man tayo dumadaan sa apoy. Diba? Napakahalaga nung personal na karanasan natin. Diba? Napakahalaga nung karanasan ng mga kapatiran na madalas ibinabahagi sa atin, naririnig natin yung mga testimonies. Bukod doon sa kumpiyansa nila sa kapangyarihan ng Diyos. Ano pa yung meron sa puso? Ano pa yung meron sa isip ng mga kabataan na to? Na kaya nilang hindian. Na kaya nilang pasubalian yung utos ng hari na to. Bukod doon sa confidence in God's power, andun yung commitment nila. Diba? Nakatalaga. Commitment beyond circumstances. Na kahit ano ang mangyayari, Panginoon, mananatili akong committed sa'yo. Magtatapat sa'yo. So yung pangalawang meron, yung mga kabataan na to, commitment beyond circumstances. Kanina binasa natin. Doon sa verse 18, nakalagay po doon. But even if He does not, diba, kung hindi man kami iligtas ng Diyos, doon sa pagunang apoy na to,
Ito po yung tingnan natin. Yung bang pagsasabi ng mga kabataan na, ay kung hindi man kami iligtas, ito po ba ay pangungusap ng kawalan ng pananampalataya? O sige, hindi man ako ligtas. Hindi po eh. Hindi po ito indikasyon at yung tatlong bata na to, bagamat kilala ang kapangyarihan ng Diyos, may duda. Hindi po, walang duda po yung tatlong kabataan na to. Ito nga pong pangungusap na nagsasabi, but even if he does not, ito po ay nagpapakita ng buong pusong pagtitiwala. Unconditional trust. Na po, unconditional trust, yung dahilan nung pagsasabi ng mga kabataan na to, na even if he does not, kahit hindi magmilagro ang Diyos, kahit hindi kami sagipin doon sa nagbabagang apoy na to, kilala nila ang Diyos eh. Diba? Alam nila na napakatalino ng Diyos. Alam nila na napakamakatwiran ng Diyos. Kaya, ibig sabihin, yung plano ng Diyos sa buhay nila, yun din yung pinakamainam. No, kahit etong plano na to, hindi tumutugma doon sa gusto nila. Diba? Hindi man kami sagipin dyan sa apoy na yan, naniniwala pa rin kami. Mabuti ang Diyos. Diba? Makapangyarihan ng Diyos, mainam pa rin yung plano niya sa akin. No, dahil alam nila yung kapangyarihan ng Diyos, ano man yung maging desisyon ng Diyos, tupukan man kami ng apoy na to, magpapasailalim pa rin kami sa kapangyarihan ng Diyos. Diba? Hindi ko maintindihan, ang tindi nito mga kabataan na to. No, ako'y senior citizen na, pag naiisip ko, parang hindi ko yung kaya eh. Baka bubulong na lang ako, sige, pagka nakapikit kayo. Nakakatakot yung banta, susunugin ako ng buhay eh. Alam niyo, bakit ko yun nakukwento? Diba nung masunugan kami, talagang agony. Yun nga lang, mapaltos ka sa isang dulo ng daliri, iindahin mo yan eh. Diba? Abay, ang naranasan ko'y 3rd degree. Hanggang batok, sunog. Walang pinaalpas siyang apoy na yan. Mula dito sa kanan na ulo hanggang sa dulo ng daliri sa kanan, sunog. Diba, sasabihin nyo, aba, Cora, butit, pinaalpas ang kaliwa. Hindi, bakli nga yung kaliwa, diba? So, minsan naiisip ko, ayokong balikan tong mga ganto. No, pero alam nyo ba, tong tatlong kabataan na to, aba, hindi. Maganda palagi plano ng Diyos. Diba, matupok man ako sa apoy, basta makapangyarihan ng Diyos. Maganda yung gagawin niya sa buhay ko, no po. Pero tayo, ewan ko lang po kung ako lang, no ho. May mga pagkakataon, no, hindi ko alam kung nararanasan nyo pa rin to, Ellen, pinipilit natin ang Diyos. Pinagpipilitan natin yung gusto natin, Akala kasi natin, Lord, ito talaga yung magandang mangyari. No, sana yung aking negosyo, umunlad na, bumait na yung mga anak ko, maging maganda na trabaho ng asawa ko, para maalwan na ako pag mag-church. Na yan yung nakikita natin na mabuti, na sa totoo, maganda naman talaga yung gayon. No po, minsan nakabase tayo doon sa pakiramdam natin. No, minsan nakabase tayo doon sa akala natin. Kaya pipilitin natin ng Diyos, Lord, sagutin niyo na po yung dasal ko. No, kaya lang, ito yung talagang nagdudumilat na katotohanan. Magpumilit man tayo sa mga gusto natin. Madalas, yung nakikita natin, yung naiisip natin, ay limitado lang kung ano yung meron tayo ngayon. Kaya yun ang ipipilit natin kasi yun ang ramdam natin na yun yung kita natin. Nakakalimutan natin na isaalang-alang, God's wisdom spans eternity. Kung ito lang yung kita natin, ang Diyos kita na niya hanggang doon sa piling niya na forever. No, kaya yung pagpipilit natin na Lord, ito na talaga yung mangyari, lagay natin sa isip natin. Limitado pa rin tayo. Baka yung pinagpipilitan natin, hindi talaga mainam para sa atin. Diba? Ano ba yung pinagpipilitan natin? Comfort. No, yung mga quick solutions, yung mga quick fix. Diba? Pag may problema tayo, pero tandaan natin, God in His wisdom may allow trials to refine us. Papahintulutan para mapino tayo.
No, God may allow difficulties to strengthen us. No, baka lampa pa tayo hanggang ngayon. Diba? Kaunting natalisod ka lang ng kapatid, nauwi ka na. No, God allows tribulation. No, because God might be preparing for us, no, yung mga programa of greater purpose. Dahil mas mainam na proyekto yung haharapin mo, dapat medyo mas matibay-tibay ka na ngayon. No, so, may mga pagkakataon, takot tayo eh. Ayaw natin na dumaan sa kahirapan. Abay, sino ba may gustong dumaan dyan? Pero kung etong mga alalahanin na to, yung magpapabagsak sa atin, no, isipin natin na yung Diyos na papayag na dumaan tayo sa kahirapan na to, ay perpektong Diyos. Ibig sabihin, bahagi ito ng perpektong plano ng Diyos sa buhay natin. Balikan natin yung 3 kabataan. Nung sabihin nila, but even if He does not, again, hindi ito kawalan ng pananampalataya. Instead, no, they trusted God's ability. Magpasakop sila sa desisyon pa rin ng Diyos. No, yung pa rin yung sinisigaw ng kanilang mga bibig at the end of the day, kahit ako'y ilagay mo sa mga pugo na yan. Alam nyo, etong mga katagang ito, even if He does not, hindi po ito nangangahulugan na suko na lang tayo. No, surrender na lang, give up na lang. Diba? Kung hindi man ako gawaan ng Diyos ng mga bagay na gusto ko, ayaw-ayawan na lang. Diba? Minsan nagtatampo tayo eh. Diba? Sunod-sunod na tong masasakit na to, hanggang kailan titigil tong problema na to. Diba? Alam niyo yung pagsasabi nila, even if He does not, no, it means resting in the assurance that God's plan is always wiser. God's plan is always wiser even if it looks different from ours. Diba? Kung sa tingin natin, hindi ito yung gusto kong mangyari sa buhay ko. Diba? Pansinin natin, God's plan is always wiser than ours. Na po, kapag ka naiisuko na natin yung ating kinabukasan, na sa tingin natin, andap-andap ang liwanag, no, kapag kaya na nating ideklara na, Panginoon, no, yung kaluwalhatian nyo, ito na yung mas mahalaga sa akin. No, ang shift na natin, no, yung ating pagtanaw, hindi na tayo yung palaging, what I want, ito gusto ko, Panginoon. No, pagka hindi na to yung isinisigaw ng isip natin, ito yung gusto ko, Lord, ito yung ang gawin nyo. Pagka nakakaya nating sabihin sa Diyos, in all honesty, na Panginoon, mangyari sa buhay ko yung layunin nyo. No, ibig sabihin nito, minamahalaga na natin yung pagbibigay ng tunay na kaluwalhatian sa Kanya. Ano man po yung mga tribulation natin. No, ito po yung maiimungkahi ko sa ating lahat. No, alam ko, marami po sa atin talagang dumadaan sa mahihirap na kalagayan. No, walang pinipili itong mahirap na kalagayan. Kahit mga bata, kahit senior citizen, pinapatulan nitong mga problema to eh. Pero isang bagay, no, find peace in God's plan. No, find peace in God's plan. God is wise. No, matalino ang Diyos. And God is loving. No, sa kabila nung hindi natin makayang sukatin na katalinuhan ng Diyos, no, God is loving, mapagmahal ang Diyos. And God is sovereign. When we believe His plan, no, flows from His perfect character. No, kapag nasa isip at puso na natin na itong nangyayari sa akin ay bahagi ng Kanyang magandang plano, no, we can rest, no, even when the path is painful. No, siguro kahit napipilipi tayo ngayon sa kahirapan, pagka nalagay sa kaibuturan ng puso natin na bahagi pa rin ito ng magandang plano, no, ng perpektong plano ng perpektong Diyos, no, makakaya nating maging kalma, no, doon sa paanan ng ating Panginoon. Kaya nga po, ito yung pangako sa Philippians 4:7. And the peace of God which transcends all understanding will guard your hearts and minds in Christ Jesus. So dalawa na po yung nakita natin.
na taglay-taglay ng mga bata na to. Yung kumpiyansa sa kapangyarihan ng Diyos, taglay din po nila sa puso nila yung commitment, di ba? Hindi man sila agawin doon sa pugo na to. Yung pangatlo, ito po yung meron yung tatlong kabataan na to. Courage to stand firm. Mananatili akong nakatayo, Panginoon. Hindi nyo man ako alisin sa gitna ng pugo na to. Maninindigan ako. No, bakit? Kasi kayo po yung marunong na Diyos. Sabi po doon sa verse 18, we want you to know, O King. No, ito malaan nyo, mahal na hari, that we will not serve your gods or worship the image of gold you have set up. Diba ang tapang ng mga batang ito? Basta, malaan mo, mahal na hari. Ako'y hindi luluhod diyan sa mga Diyos-Diyos ang estatwa na nilagay nyo sa harapan namin. Ano po? Pagka ilalarawan natin yung panahon na yon, no, siguro nung tumunog yung mga musical instruments, ang dami noon, siguro napakaganda ng tunog na yon. O maingay ba? Hindi ko alam. Pero pag tunog marahil ng mga musical instruments natin, mai-imagine natin, libu-libong mga matatalinong bata. No, libu-libong mga bata na perpekto, no, walang kapansanan. No, mga cum laude. Sabay-sabay silang yumuyuko sa mga Diyos-Diyosang nilikha ni Haring Nebukadnesar. Pero itong tatlong kabataan na to, they stood firm sa harapan ng ating Diyos. No, ewan ko lang, no, siguro lang, etong mga kabataan na to, posible lang na nakaramdam din sila nung takot. Eh sino ba yung hindi matatakot pag iitsa ka dun sa apoy? Pero makikita natin yung karakter, matatapang tong mga bata na to eh. No po, pero sa kabila ng anuman yung ulik-ulik na laman ng puso nila, di ba nanatili sila dun sa conviction nila eh. Alam nyo, kahit matatandang Kristiyano, ewan ko lang si Kuya Boy, kamandag kasi si Kuya Boy, no? Hindi ko alam kung hanggang ngayon nakakaramdam ng takot si Kuya Boy, no? Pero ako po na-born again noong 1985. Ang tagal-tagal ko ng Kristiyano. No, kahapon po kumidlat at kumulog ng nuknukan ng lakas. No, naandoon na naman ako sa ilalim ng kama namin. May mga kinakatakutan pa din ako, ano po. Pero, ewan ko lang sa bawat isa sa atin. Pero, ang gusto ko pong makita natin, ano po, magkakaiba tayo at marahil marami pa rin sa atin ang nakakaranas ng takot. Takot sa kawalan ng hanap buhay, takot doon sa malulubhang sakit, takot doon sa mga magiging kinabukasan ng mga kabataang ayaw magpasakop sa magulang. Diba yung mga uncertainties na kinabukasan, marahil maraming natatakot sa mga yan. No po, etong mga kabataan na to, totoo yung pugon. Papainitin nga ng ilang beses na kahit yung tagapagpainit ng pugon, tupok agad siya eh. Totoo yung apoy. The threat was deadly, yet they still choose faith over fear. They still choose faith over fear. Kaya po siguro doon sa isang bahagi ng awit, no, awit 56, sabi dito, when I am afraid, I put my trust in you. Sa panahon na ako'y pinupuno ng takot, no, ako'y mananatiling nagtitiwala sa inyo, Panginoon. Sabi po ng isang Bible scholar, no po, true courage is saying no to compromise. Yung totoong tapang ay hindi yung nakikipag-away ka lagi sa kalye, mataasin lagi ang boses. No, it is saying no to compromise even when it costs comfort, status, or life itself. No, yung true courage, yung tunay na katapangan, no, it is not about escaping the fire. No, but it is about standing firm in the fire with God. No, minsan, umaasa tayo ng araw-araw, himala. Pag ako nagkasakit, pagagalingin ako. Diba? Pag ako nabangga, hindi ako masusugatan. Ako yan yung mga himalang gusto natin eh. Pag ako nananalangin, puno agad yung bigasan namin. Pero hindi yun ang pinapakita ng buhay ng tatlong bata na to eh. Diba? It is about standing firm in the fire with God.
No, mananatili akong nagtatapat, dumaan man ako sa kahirapan, sa sakit, no, sa kawalan. No, kakayanin ko yon dahil alam ko kasama ko ang Diyos. No, at ito yung pangako sa atin. Ito yung utos sa atin. No, be strong and courageous, do not be afraid. For the Lord God will be with you. Ito yung pangakong palagi nating binabanggit. I will never leave you. I will never forsake you. Kaya lang, maaaring sa kadalasan ng pagbigkas nito, nabibigkas na lang natin, pero sa likod ng isip natin, 'di ba, may sinaing na ba kami pag-uwi? Nakakakaba pa rin ng puso yung mga ganong kalagayan. Ano po, alam nyo, pag tiningnan natin yung application nitong buhay ng mga bata na to, dumadating po tayo sa mga sitwasyon na kailangan nating pumili. 'Di ba, ang linaw nung kalagayan ng tatlong bata, yuyuko o doon ka na lang sa pugo ng apoy, kailangan nilang pumili. Maaaring sa ngayon, hindi naman ganun katindi yung pagpipilian natin. Ano, pagsamba sa Diyos-Diyosan o pugot ulo lang tayo, hindi ganun eh. Pero pag titingnan natin, ibang hamon yung kinakaharap natin sa kasalukuyan. Halimbawa, mga working professional tayo, eto mga kabataan gumraduate, mararanasan nyo to. Ito yung katotohanan eh. Pagka masigasig tayo sa trabaho, sa likod ng isip natin, mangangarap tayong ma-promote. No, makikita natin yung sistema pag naandaw na tayo. Pwede naman yung cutting corners, 'di ba? O di, kala-kala naman yung palakasan, public man yan o gobyerno, di palakasan na lang tayo. No, kala-kala naman yung suhol, pabrika man yan ng gobyerno, di doon na lang tayo sa suhol. Laglagan na lang tayo. So mamimili tayo. 'Di ba? Ano ba yung paninindigan natin? Sa mga estudyante, no, doon sa hindi pa gumagraduate, pwede naman yun. Habang naglalakwat siya tayo, nag-aaral tayo ng dalas-dalas bago mag-exam. 'Di ba? Doon muna tayo, tambay-tambay muna tayo. Pagka malapit na exam, kram-kram na lang tayo, nakakapasa din naman tayo, 'di ba? So, pwede nga ding nangungodi ko eh. Mamili tayo, 'di ba? Magtatapat ka ba? Hindi nga lang to sa mga magulang na natututo tayo. 'Di ba? Ito'y kaloob na pinaiingatan ng Diyos sa mga profesional, sa mga mag-aaral. Pwede din sa mga negosyante, 'di ba? Iisipin natin, alangan namang ako lang ang matapat mag-isa. Although nung isang linggo, sabi ni Kuya Boy, lahat ng negosyante, tama ba yung Kuya Boy? Walas take, I beg to disagree. Kumukok. Hindi, ang iniisip ko kasi, siguro nung bago pa ako ma-born again, noon, ako'y bata pa, mangungutang na kami sa Bombay eh. Yung mga ganong kalagayan. Sinasabi din ng nanay ko, Kuya Boy, aba Ika, ang tamis Ika ng mais na yan, bagong pitas ah. Naku, hindi totoo, Kuya, pang-apat na init na, nag-iinit nga ako. Diba? Ako pinakamurang magtinda dito, wala nga akong tubo eh. Siguro, yan yung mga basics ni Kuya Boy eh. Pero ako, no, personally speaking, naniniwala ako na bagamat ito'y kinalakihan ko na to sa nanay ko, sa tatay ko, sa lelong ko, sa lelang ko, nagkaroon ng pagkakataong kumilos ang Diyos. Diba? Hindi dahil takot akong maimperno, kundi dahil nakita ko yung puhunan ng Diyos, no, na may salba ko sa impyerno. Papunta doon sa piling niya na walang hanggan. Diba? Ang kinukwento ko sa ating lahat, sa dami ng mga pasasalamat natin sa Diyos, doon sa mga pagkakataon, di natin mabilang yung taas ng kamay natin eh. Baka mas marami yung palpak natin. Diba? Ang lagi kong sinasabi, maging responsable tayo sa pagmamahal ng Diyos. Diba? Maging responsable tayo doon sa binagong buhay ng Diyos. At the end of the day, decision pa rin natin. Pamimili pa rin natin. No, yung ihaharap natin sa Diyos. Nabuhay ba ako doon sa dagat ng kompromiso? Diba? O pinili kong maging matapang at panindigan yung pinagkaloob sa aking pananampalataya ng Diyos. No.
Alam nyo, sa mga sangang daan ng buhay natin, crossroads, yung talagang ano ba yung pipiliin ko, Lord? Parang mas maigi pa, kunin nyo na lang ako. 'Di ba? Alam nyo, the same bulong, nung nandun ako sa ospital noon, sunog talaga, sunog. No, ang nailabas ko lang yung kalahating tsinelas. No, tapos yun lang suot ko na sando at saka yung salwal na matatanggal pa nga yung garter noon. Ano. Wala lahat. Patay pa si Tagpi. Kaya sabi ko noon, aba Lord, gabi-gabi talaga Pexman, ito yung dasal ko. Huwag na lang po akong magising. Diba, mga dasal na galing sa puso ng isang taong parang bigong-bigo na. Diba, huwag na lang akong magising. Ay, lagi akong nagigising. Kitang-kita ko yung benda. Diba? Kita-kita ko yung simento sa braso ko. Pero etong benda na to, ito yung mga simento sa braso ko, ay mga plake, mga katotohanan na bawat araw na tinigil ko doon sa 4th floor ng Kalamba Doctors, no, ay araw na pagsama ng Diyos. Diba? Doon sa anak na inisinalba niya doon sa apoy. Doon sa ganong pagkakataon, alam nyo yung takot bumubulong palagi. At nagsasabi, if you don't compromise, you will be left behind. Diba? Mag-isa ka dyan sa kangkungan. Kung ikaw ay estudyante, ay lalagpa ka. Kung ikaw ay negosyante, hindi ka yayaman. Diba? Kung ikaw ay trabahante, maiiwang ka. Yan ang binubulong eh. If you don't compromise, you will be left behind. Pero ito yung isinisigaw nung tapang na nilagay ng Diyos sa puso natin. I would rather stand with integrity and honor God. I would rather stand with integrity and honor God than to bow to pressure and lose my soul. Na bilang conclusion, alam nyo, yung kapangyarihan ng Diyos, lagi nating dinideklara yan sa buhay natin. Etong kapangyarihan ng Diyos, etong Diyos, diba, na nakikilala natin, nakasulat sa Biblia, nararanasan natin, no, kaya tayong iligtas. Doon sa matinding sakit, maraming komplikasyon sa loob ng pamilya, kaya tayong iligtas ng Diyos eh. At etong kapangyarihan ng Diyos, etong mabuting tatay natin, laging mainam yung plano sa buhay natin. No, kahit ang pakiramdam natin, taliwas ito doon sa gusto natin. Dadating po tayo doon. Iba yung gusto natin doon sa landas na pinalalakaran sa atin ng Diyos. No, at kahit matitindi yung takot, kahit matitindi yung mga stress, di ka na natutulog, no, matitindi yung mga pressure, loyalty to God must come first. Yung pa rin, no, yung maging mithiin ng puso natin. Alam nyo, etong si Shadrach, etong si Meshach and Abednego, sila ay mga paalala sa atin. No, ang buhay nila ay nagpapaalala that courage is not about escaping the fire. Hindi yun ang kwentuhan ng tapang, makalabas tayo sa apoy na yan. No, but courage is about standing firm in the fire with God's presence. Manatili tayo. Kung tayo'y pahihintulutan ng Diyos na manatili sa kapighatian niyan, pero ang alam natin, sa gitna ng kapighatian, hindi tayo mag-isa. Doon sa karanasan ng mga lalaki sa pugon, diba? 3, naging ilan? 4. Diba? Literal na nagsabi ang Panginoon, uy, kasama niyo ako. Diba? Kaya nga nung makita ni Nebukadnezar, aba, bakit 4 ang naandoon? Alis, ahunin yung mga yan. Alam nyo, ni isang amoy ng usok, wala tong 3 kabataan na to. Ganun sila iningatan ng Diyos. Pero ang kagandahan sa puso at isip ng mga bata, hindi man kami maiahon. Sa apoy na to, mainam pa rin ang gusto ng Diyos. Tayo, minimithi natin na, Lord, maging pagpapala ako sa mga kapatiran. Kaya nagiging maingat tayo eh. Gawin niyo po akong mabuting patotoo sa loob at sa labas ng iglesia na to. Pero eto, yung magandang patotoo natin. No, it is not that God delivers us from every fire. Hindi nangyayari yon araw-araw na merong himalang matitindi, walang ganon.
No, pero ito yung magandang testimony natin, that His presence keeps us faithful in the midst of the blazing fire. So uulitin ko po, our greatest testimony is this. It is not that God delivers us from every fire, but that His presence keeps us faithful in the midst of the blazing fire. Manalangin po tayo. Panginoon, nagpapasalamat kami sa buhay ng mga kabataan na to. Maaaring wala kaming ganoong tapang, no? Maaaring wala kaming ganoong kalalalim na pananampalataya. Pero ang dalangin namin, Panginoon, kung paanong nahulma, no, sila doon sa malalim na pagkakilala sa inyo, ganun din po yung gusto namin, Panginoon. Makilala namin kayo ng mas mainam, na kahit dumating yung mga bagyo, kahit hindi namin maranasan yung matitinding himala, kahit kami umiyak, kahit maranasan namin ang hirap. Ang dalangin namin, Panginoon, lagi nyo kaming matagpuan na nagtatapat sa iyo. No? Lagi naming idideklara, Panginoon, yung kapangyarihan nyo. Lagi naming itataas yung pangalan nyo at sasabihin, yung Diyos na pinaglagakan namin ng buhay ay Diyos na may kakayanan. No, kakayanan na samahan kami anuman yung kahirapan na tatahakin namin. Kami nagpapasalamat sa inyo, Panginoon, sa mga aral, sa mga inspirasyon, sa mga gabay na binibigay niyo po sa amin. At dalangin namin, Panginoon, bawat detalye ng buhay namin, makaya naming isuko sa inyo, pati yung hinahawakan namin ng mahigpit. Salamat po, Panginoon. Kumilos po kayo na makapangyarihan sa buhay ng bawat isa at sa kalagitnaan ng iglesia na to. Maraming po salamat, Ama. Ito po yung panalangin namin sa inyo sa pangalan po ni Jesus. Amen.